Wala tayo guys. Tulak guys, tayo na nagtutulak. So yun guys, dito naipit tayo sa may traffic dito sa may Malaria, kaya umatras tayo. Kung mapansin nyo sa likod ko, yan, doon sila dumadaan guys. So dito na nagsimula ang ating kalbaryo. So nini-start ko na yung motor, ayaw na niyang umandar guys. Ayan o. So yan, ilang beses kong sinubukan, napaanda rin. Ni-check ko yung panel. Ayan. So ayaw talagang umandar guys. So kaya mabante muna ako para may makalusot na ng mga motor. So papakita ko sa inyo guys yung panel niya. Ito yung lumabas guys. So ayan guys, so 12 tas nag-check engine na siya. So error 12 daw yan guys, ang tawag dyan. Kaya yun. So sa mga oras na to ay naitulak ko na yung motor kasi nga sumingin ako dun sa may iskinita, diba? May ano, tapos gumilid lang ako, tapos tawag ako nung pwedeng mag-rescue sa akin, chat ko lahat ng mama ko. Chat ko yung brother ko para malaman niya na kailangan natin ng tulong. Malayo-layo pa to simula sa bahay, kaya talagang hindi ko alam gagawin natin dito. So yun, tulak na tayo. Tulak tayo guys. Tulak guys, tayo na nagtutulak. Dito pa lang tayo guys sa ano, traffic pa naman sa Malaria. Yes. Error 12 guys, binabas dito sa gauge ko eh. Ngayon lang to, nag-error 12. Pinatagulad dun sa may ano eh. Bawit na ako. Wala ko na lang. Wala ako. Ayan guys, salamat kay kuya, pero wala tayong dalang tali kaya hindi matulak yung motor natin. Ayan guys, biglang umandar yung motor natin kaya hindi na tayo matutulak. Ayun, nawala yung error 12 nya. Andar na ako. So yun guys, nakauwi na ako sa bahay pero nagamit ko pa ng 2 araw. Sabay yun, nasiraan ulit ako, error 12 ulit. Tapos yan guys, kinalas ko na nga. Tinulak na namin dito nung brother ko. Yun, makita nyo guys, sunog na yung socket niya. So yan, kalas-kalas yung motor natin. So, tumingin tayo sa YouTube University. So yung pwedeng gawin natin na solution. Eto nga guys yung ginawa ko. Yan, tinanggal ko yung socket. Sabay yung magkakatapat na wire. So pinagdugtong-dugtong ko lang. Yan.
Yan, kung mapansin nyo, yan o. Hindi ko muna tinakpan, hindi ko muna tinaipan. Tapos susubukan natin panda rin kung madadali natin siya, guys. So, let's see kung aandar, guys. So, yun, kinakabit na natin muna yung battery para mapaandar at para masubukan nga. Yan. Tignan natin kung madadali natin, guys. So, yun. Check mo yung ginawa natin. Safe. Kaya balik mo na yung goma yan. Check mo na. Error 12. So, yun, wala. Wala na. Damn. Oop. Wala naman na. Hey. Next na yung throttle body. Yeah. Yain nga din. Kabahan na yan. Puputok. Na yan, malalaman mo na yan pag ginyain. Di wag mo na lang ito i-fix siya para na tinutulak mo na lang yan. Para kahit di mo natanggalin, next time ano mo na lang sa gilid. Nga lang talaga. Yan guys, kinabukasan, yun, ginamit na agad natin yung motor. Siyempre, lumuwas agad tayo para masubukan yung ginawa natin, no? Hinabot na tayo ng gabi doon para maayos lang kasi kinabukasan talaga. Kailangan natin pumasok. Yun lang yung service natin, si Viperox. So, 5 years na siya sa October. So, pangalawang issue na lumabas sa kanya ay yung Error 12. So, yun. Yung unang issue ay yung fuel pump. Yung loko. Yun, doon ako lumusot guys, so, nung nasiraan ako. So dito rin ako nagsimula mag-vlog. Hehe. So, yan guys, papunta na nga tayo nung ng UP Diliman. Tapos, subukan lang natin dito guys sa matraffic na area. So, matraffic naman talaga dito sa may malaria. So, tuloy-tuloy lang tayo dyan. So, minsan talaga ganun, di natin maiwasan yung amirya, lalo matagal na din yung sasakyan natin or yung motor natin. So, almost 5 years nga. So, tulad nga ng sabi ko, yung unang nag-i-issue niya after nung 4 years ay yung fuel pump. Ay naputol yung wire. So, sa Armona ba tayo nagka-issue nun. So, after ng ilang buwan, so pinayos natin sa kasa ng Yamaha. So, naayos. Tapos, mga ilang buwan ay nagka-issue ulit. Naputol ulit yung wire. So, tayo na ulit nag-ayos nun. So, after naman nun, mga ilang buwan, ito na ngayon naging issue, Error 12. So, tinanong na sa akin to before sa Speed Up Garage nung nagpapalit ako ng oil seal. So, ulit din yun, galing din sa kasa, nagpapalit ako sa Yamaha. So, nag-leak ulit yung oil, tapos pinapalit ko sa Speed Garage. Hanggang ngayon, okay pa naman. Pero natanong nila sa akin kung nag-Error 12 na. Pero hindi pa, kaya hindi ko, syempre, pinagalaw. Kasi nga, dagdag bayad yun pagka ano eh. So, yun. Kaya pagka kaya ko naman gawin, ginagawa ko para kay Viperox para hindi rin mabutas yung bulsa natin. Kasi talagang sobrang mahal ng mga pyesa, mahal ng labor. So, kailangan nating ilabas yung talent natin. Para hindi tayo, syempre, yung kinikita natin ay mapupunta lang din sa pagpapagawa ng motor. Or, yun nga, sa parts. Check kung kaya natin remedyohan or kaya nating gawa ng paraan. Parehas lang ata yun. So, yun yung ginagawa ko. Para masave din natin yung budget. Di ba? Kaya ito guys. So, chill ride lang tayo. Hindi naman ganun ka, Hindi naman tayo kamote rider na, Minsan, hindi maiwasan, pero nag-iingat naman. Pero, yun. So, andito na tayo sa De La Costa. Walang traffic dyan. Pero, pagdating na doon sa preview, doon magka-traffic na. Pero, tuloy-tuloy lang yung daloy ng trapiko. So, yun. Nung nasiraan nga pala tayo, so, 3 tao yung minto sa atin. Nung una pa lang nahintuan ko ay doon sa may police station, sa may boundary ng San Jose del Monte. Ay, salamat kay sir. Pinainom niya ako ng tubig doon. Kasi nakita niya, bakit ko daw tinutulak yung motor. So, sabi natin, pinakita natin yung issue, ganyan-ganyan. So,
nag-offer siya na dapat ihatid niya ako. Ihatid niya tayo. Dahil nga, puro paahon kasi sa amin. San Jose del Monte, puro paahon. Talagang lintik yung tinulak nating paahon doon. So yun, maraming salamat sir. Saludo sa'yo sir. So, after naman nung pagtulak natin, may isa pang uminto sa atin. Yun nga, tatanong ng tali. So, maraming salamat sa pag-approach. Kaya, wala naman tayong tali, kaya hindi natin maano. So, nagpasalamat na lang ako at yun, na handa siyang tumulong. So, yung pangalawa naman ay si sir na tiga-Minuyan din. So, maraming salamat. Nagkaroon din ako ng idea doon sa mga timbre niya sa akin. So, yun, ginalaw-galaw natin yung wiring. Kaya, nung pag-alis naman ni Kuya, so, hindi rin siya marunong magtulak. So, sabi ko, okay na nga. May papunta naman na tutulong sa atin. So, yun. So, mga pag-alis niya, mga ilang minuto, sinubukan ko ulit. Yun, umandar na nga. So, di ba? Pero talagang nakaubad na ng jacket ko noon. Nakasando na lang ako kasi sobrang pawis na ako sa pagtutulak. So, yun. After naman natin nung napaandar, diretso na hindi ko na pinatay hanggang sa nakauwi na nga tayo. After ng 2 days, yun, nagamit ko pa siya pag atid-atid pa. Pero dito lang sa malapit. Kasi nga, hindi ko pa siya napagawa. Alam niyo na, pag di napagawa, lalaki yung sira. Kasi nga, hindi mo agad pinagawa eh. Pero kasi wala talagang budget. So, hinayaan ko muna. Talagang taste lang muna. Hanggang sa inabutan na naman. So, tulak na naman tayo. Tapos yun, pinakilaman na natin. Kaya yun, natsambahan natin ulit ngayon. Pero para sa atin, safe na yon kasi tayo yung gumawa, hindi basta-basta. Sasabihin naman natin kung ano. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and please subscribe my channel para tulong din yung pagpagawa kay Viperox. Peace out!